Mga kababayan, ma'am sir, this is Gamda Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 26, 2026 at tayo ngayon ay andito sa Maisuli Resort, Asiana Avenue, Tambo, Parañaque, at dadalhin po natin ito sa may China Airlines sa may Rojas Service Boulevard. Sandali na po, Ermita po yan, Manila, Barangay 668, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang ulit po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Andito na tayo. Yata nangyayari ngayon. Ang maganda nga na good news ay nakaligtas siya dahil yung dala niya sa sakyan ay bulletproof, pero nasira ako yung SUV. Kaya alamin natin kung ano na ang update doon. Baka meron na sila mga persons of interest. Anyway, nasa linya naman ng telepono si Anwar Kuwit Mblawa. Siya ho yung binabanggit kong executive secretary as spokesperson ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Sir Anwar, si Danny Buenapero sa programang Kabayan. Yes, kasama dyan sa kabilang lahat na yung nakasabay sa DMM sa Labalita. Magandang umaga po sa lahat. Okay, bali ES, natawagin ko na kay ES Anwar, no? For now, oo. Anong oras mo ba nangyari yung pagtatambang ho kahapon? Yung pananambang ho dyan sa, sa Maguindanao del Sur? Ayon sa record ng ating authorities na doing this investigation, nangyari ang insidente ng pananambang dating mga injured kung alas 6:20 ng umaga kahapon, araw ng Enero 25. Oo, meron nga kami video pinapakita dito, grabe, no? Yung ginamit na grenade launcher, pero ibig sabihin, ano ba yung SUV niya, bulletproof, di ba? Yung sakay, yung saan siya nakasakay? Oh. Yes, naka-armored yung kanyang sasakyan na Toyota Land Cruiser. Kung hindi lang siguro naka-armored yung sasakyan niya ay malamang na nadali wala nang buhay si Mayor kahapon. Pero ES, Anwar, may namatay ho, no? Dalawa niyang security, konfirmado ho to? For clarification na kasama niya, yung dalawang escort, security escort ng ating mga Mayor ay wounded lang po. Wounded na? Minor lang ang wounds nila. Yes, minor wounds lang. Okay. So, stable ho sila ngayon for now. Stable na sila. Okay. Ilan mo ba, teka, patatlo na ho ito, no? Based on ang reports na attempt sa kanyang buhay kay Mayor. Ano ho ba? Meron na ho ba tayong mga na-pick up ng mga suspect, mga otoridad? Ito yung pang-apat na meron sa pagtangka ng buhay ng ating mga Mayor. The first one was took place in Sampay, 2010, when he was still the Mayor ng bayan ng Davao, dito rin sa Lalawigan ng Maguindanao. And from that, after 2010, noong 2014 naman, wala na siya sa posisyon that time, 2014. And doon siya nagkawa ng malaking suka sa kanyang katawan. Wounded siya. 24. Yes, wounded siya. 24. Then, third na naman, noong December 2019, at malaking pinsala rin sa kanyang katawan ang ginawag ng ibang. So, lahat ng sasakyan
pananapa. Pero kahapon, sa awa ng Diyos, ligtas po kahit galos ay hindi po wala pong galos ng ating mga mayor dahil nga naka-armor yung kanyang sasakyan. Tama ba, for now, may press conference siya at mismong siya nagpipreside ng press conference, boss? Yes, we are having the emergency FDOC meeting right now. Okay, wala ko bang, siyempre, fourth attempts na to, yung nakaraang dalawa, talagang wounded siya. Sabi nyo, yung December 2019, grabe din yung sugat ng tinamo niya. Wala pa o ba mga probable suspects o pinagkakahinalaan niya na mga grupo ito? Siyempre, yung mga gumagamit ito, at siyempre CCTV, nakikita yung maglabas mo ng ginamit na high-powered na Yes, yes, kasama sa yun nga yung nakakalimutan rito. Yung tatlong mga pangyayari yan, hindi ka sa document na CCTV, nakataw lang na sa police, matabang na mabilis yung distribution dahil isang taon na yun. Pero with this incident kahapon, ay impresyon na mapapabilis ang sasagot ng distribution ng ating otoridad dahil may mga reference na sila sa pagkakapitangan sa mga perpetrators. Okay, so you are not at liberty to at least kahit na siguro grupo lang, kahit walang specifically mga names, pero meron na kayong pinaghihinalaan na suspected group behind this. I am not in the position to divulge kung anong grupo ito ang pinabibilang. So we leave that to the investigating authorities to determine the identities of these individuals. So nangyari ho ito sa 6:20 in the morning, no? Buti Right. wala ho bang mga, siyempre marami na rin umising at that time, wala ho bang mga masasabi natin mga witnesses na nakasaksi nung yun nga, yung kahit na plate number lang na ginamit ng mga suspect? Nangyari yun in broken lines, maraming tao sa paligid, and nakita nila yung sasakyan na ginamit ng mga perpetrators at nakaparada ito sa tabing national highway kung saan nandun mga food vendors. And Hindi pa nila nakita, walang nakakapante, yung yung mga vendors na yan o takot lahat kung magtestigo. Hindi pa nagbigay ng update. In fact, ang chief of police ng ating bansa ay nagbigay ngayon ng update sa ginagawang executive meeting. So I am pretty sure na sa ginagawang investigation ay magiging mag-calculate naman yung mga tao na sa paligid ng pinagkarihan. Okay, ano ba ang sinabi ni Mayor? Now, siyempre meron siya mga issues ng public factor. Ano ba sabi niya po sa mga maglilino o tuloy-tuloy ang kanyang activities based sa ano ba, siyempre pag na-attempt na ho ito tapos buti nakaligtas siya dito, wala siya mga sugat, pero ano ho ba ang kanyang timeline yun in terms of appearing in public? Yun na nga, kasama ang gano'n na business as usual. Tuloy ang 26, di ba? January 26 ang session. Alam ko, ang Makabayan Black will file this afternoon ba? Tama ba? Yung kanilang complaint, impeachment complaint, yung grupo nila today? Yung din po narinig ko tungkol doon, hindi ko alam kung ano yung plano nila. Pero narinig ko din po sa mga kapag sila. Yung grupo nila, may defensor. May tino ba? Ano ba ang impact ninyo? Mahirap hindi ko hindi wala akong communication sa mga pulis, hindi ko talaga alam. Dahil alam ko dati kaya may magbabalik. Oo. Pero ang importante dapat merong yung sa grupo nila, may defensor nagpa-press con sila nung na-reject di ba? Ang feeling nila yun, dapat daw position ka doon, gano'n. So, ibig sabihin, ang dapat merong mag-endorse at hindi pwedeng anonymous lang. Yung meron daw tatlo na mga members daw ng house na i-endorse yan, pero hindi nila sinasabi pangalan, hindi po pwede yun, di ba? Hindi siya magiging verified opinion complaint kung wala po talagang Dapat may
May lalagpas, no? Tama. Maglalakad, oo, hindi po pwede yun. Kasi meron talaga po maglalakad na miyembro na hindi puso ito para mapunta sa community justice kung saan mapunta yan. Kasi community justice po yan ang gusto ko lang po sinawin, no, Sir Danny. Sige, go ahead. Yung sinasabi nila, Presidente, medyo ano yung natin medyo clarify lang po natin. Sige, para maintindihan ng mga nakikinig. Pag sinabi ko kung rejection, hindi natatanggapin. Ito pa sabi ko pauna kong salita, no? Iba po yung hindi natanggap ng oras na yun. So kasi ako naiintindihan ko yung mga staff doon sa Office of Secretary General. Kasi karamihan po yan sa kanila, matagal na po sa Kongreso. So alam po nila yung protocol. Eh siyempre, hindi mo naman pwedeng isisi sa tao na kumbaga walang authority na tanggapin. Kaya matatakot sa ayaw mo. Wala nga yun. Ayaw mo tingin, baka magkaroon ng problema, technically o legal man, at na yung mga matisi. Eh, hindi mo naman, hindi naman niya po pwedeng iyasan yung signature niya doon. Tapos i-transmit niya. Ano, parang, kung ako, hindi ko sila matisi. Yun ang ginawa ng mga ordinaryo na mga empleyado sa Office of the Speaker, Office of the Secretary General. Ngayon po, lumabas naman po ata ng statement ang opisina ng Secretary General. Tatanggap ko ngayon na nandito na po sila. Kasi unang-una, wala pong may alam kasi noon recess po ang House. So, wala pong may alam kung kailan, anong araw, magpa-file yung gusto mag-file ng complaint. So, ang pagkakaalam ko, ang Secretary General Stop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Ay, 350? 1, 2, 350? Grabe yan. So, may nadadawin po na mga politician. So, kaya medyo lumakas yung momentum po nung pupush na natin political dahil kasi pag nakukunik mo nila ito sa ng implementasyon ng mga infrastructure na program. So, sabi ko nga po, hindi lang po sa mga ating mga kababayan push ng ating political dynasty. Maski po sa loob ng Kamara. Hindi po, 20%. Kitang-kita nyo yun, no? Grabe yung driver. Ha? Hindi ko na video. Sayang nga, hindi ko na-play yung ano ko. Yung dashcam ko. Kapili-play ko lang. Hindi ko nakuha na ng plate number. Sayang. Grabe. Dapat yun nare-report talaga. Oo. Hindi pwede sa kalsada yung ganong asal. Dapat wala ring first offense, dapat revoke agad ng license. Report agad. Yung ganon talaga. Hindi pwede yung ganon. Grabe. Nag-drive pa siya sa kalsada kung gano'n. Dapat yun sa ano, sa mga walang kasabayang kalsada nagdadrive. Palagay ko magkasama sila yung isang kasunod niya din na pa. Ganon din asal eh. Nag-cut din yung isa kanina eh. White Brooks Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ubo ng anak, nakababahala sa problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambatubo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalapat ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Braciambao po, the Flex for Blemex. Barkadang lagundi is Blemex!
Na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna kung samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. At Southwest Incorporated, alamin natin ang report niya.